Puntahan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Posibleng abutin daw ng hanggang kalagitnaan ng Enero ang Carmageddon o matinding traffic sa Metro Manila. Yan po ay ayon sa MMDA. Sa pag-iikot nga ng News 5 sa kasagsagan ng rush hour kagabi. Halos wala pa ring usad ang trapiko sa northbound lane papuntang Kamuning, Camias Road, West Avenue at maging sa North Avenue. Halos wala ring galawan sa southbound lane, partikular po sa Heritage Hotel sa Pasay hanggang MRT Taft Avenue, Magallanes at maging sa Ayala. Ayon naman sa isang traffic navigation app, aabot ng 10 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA sa Boni, Reliance at maging sa Mega Mall. Tagal. Wow, ang swerte nyo, umabot kayo ng 10 kph. Naku po, maswerte na po kayo doon. Maniwala kayo sa akin. Sa panahon ngayon, maswerte kapag 10 kph. Usually, pagka rush hour, 5 lang. 'Di ba? 8 lang nga minsan. Hindi nga umaabot ng 10. Samantala mga kapatid, pinalawig naman po ng MRT ang oras ng operasyon ng kanilang tren ngayong holiday season. Epektibo mula noong Lunes hanggang 10:34 po ng gabi ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station. Ay, 10:34, may butal. Hanggang 11:08 naman po ng gabi ang last trip sa Taft Avenue Station. Magtatagal ang adjusted MRT schedule hanggang sa susunod na Lunes, December 23. Layon daw po niyang makapagbigay ng maginhawang biyahe sa mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Nauna nang nanawagan ng ilang grupo na palawigin pa nga hanggang hating gabi ang operasyon ng tren. Pero hindi raw yan mapagbibigyan ng MRT dahil kukulangin sila ng oras para sa maintenance ng mga tren. Nasagip naman ng National Bureau of Investigation ang isang kasambahay na tinakot at kinulong ng kanyang mga among Chinese dyan po sa Parañaque City. Nakaupo pa nga sa sahigang biktimang si alias Letlet ng datnan ng NBI. Agad siyang inalalayan at inilabas ng kanyang kwarto. Tumambad din sa bahay ng amo ng biktima ang mga computer na ginagamit daw ng mga Chinese sa online scam. Ang kapal ng mukha niyo! 7 Chinese po ang arestado. Ayon sa biktima, maayos naman daw ang pakikisama ng kanyang mga amo noong una. Pero nang madiskubre niya ang opisina ng mga ito sa pangsa-scam, nagbago na daw ang pakikitungo ng mga ito. Bukod sa pagkulong sa kanyang kwarto, binabaan din daw ang kanyang sahod mula 18,000 ay 7,000 na lamang ang ibinibigay sa kanya. Ayon pa sa NBI, mga scammer na Chinese na galing din sa malalaking pogo ang mga inarestong amo ng biktima. Ayun na. Ito na yung sinasabi nilang splinter daw. Oo, yung nag-split-split sila, maliliit na grupo para makapang-scam pa rin mga kapatid. At madalas daw ang operations sa mga resort or mga subdivisions. Yan ang dapat bantayan ngayon. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung may kaukulang dokumento ang mga nahuling Chinese. Arestado din ang isang Chinese national at ang asawa naman niyang Pinay matapos mahulihan ng milyon-milyong pisong halaga ng illegal na droga dyan naman po sa Navotas. Hindi na nakapalagang suspect at misis nito nang hulihin ng operatiba na nagpanggap na mga parokyano. Nasa 2 kilong hinihinalang shabu ang nasabat sa mga suspect na aabot po ng 15 million pesos ang halaga. Base nga sa investigasyon, mula sa Subic ang nahuling Chinese at matagal na daw na naninirahan sa Pilipinas. Inaalam na kung isang Chinese sa mga nahuli sa isang Pogo raid nitong mga nagdaang buwan. May kaugnayan pa rin sa Pogo mga kapatid. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.